Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong hearing na naganap doon sa Kongreso mga kababayan regarding po sa impeachment trial ni Bibi Sara. Komentaryon lang po natin kasi nga po, alam naman po natin na para yung mga congressman natin, dito pa lang po, parang hinusgahan na nila si Bibi Sara na guilty sa magaganap na impeachment trial ni Bibi Sara sa Senado. Akala mo itong mga lintik na ito, mga congressman nito, na ang lilinis nila? Mga sila nga yung mga dayukdok sa kwarta ng bayan, mga kababayan. Alam naman natin na mayroong aligasyon dyan na di umano na mayroong contractor dyan na naglalabi ng 30% sa bawat project sa DPWH, mga kababayan. Di ba po? Ito lang kasi, pilit lang nililigtas nila. Di umano ito, mga kababayan. Ayon mismo sa privileged speech ni Pampilo Lacson yan, nung panahong kasagsagan ng flood control, mga kababayan. Ito mga to, lalong-lalo na to si Sabala, Leila de Lima, dalawang pamilya ang winasak nito, mga kababayan. May kaso ito. Hindi biro ang kaso nito, mga kababayan. Na di umano, ayon sa mga balita, na di umano, kaya ito nakulong dahil nga po sa mayroong mga drug doon sa loob ng bilibid, mga kababayan. Kaya po nakulong ito, hindi po ito malinis na tao. Mga basura din po ang mga ano nito, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot dyan, mga kababayan. Kasi para po ang lilinis nila at napakarumi ni Bibi Sara, mga kababayan. Kung husgahan nila yung tao, akala mo sila na yung pinakamalinis na tao sa bayang ito, mga kababayan. Pakinggan lang natin si Congressman Laila Saba de Lima, mga kababayan. Pakinggan lang natin siya, mga kababayan. Gabing yun, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit dahil sa Tingnan mo itong salita ni Laila de Lima. Hindi pa kaya siya ang galit na galit kay Bibi Sara? Diba? Kasi mga kababayan, natandaan niyo naman po yung hearing sa Quadcom. Wala naman pong talagang kakontempt-contempt yung sinagot ni Yusik Salaika, yung chief of staff ni Bibi Sara, mga kababayan. Wala po eh. Sinasagot po niya ng tama. Talaga pong kinuntempt lang nila, mga kababayan. Kahit po isa-isa, balikan niyo po yung hearing doon sa Quadcom, talaga pong walang kakontempt-contempt. Sinasagot po ng bawat isa, lalong na yung babaeng na high blood, na imbis na si Yusik Salaika lang, naging dalawa sila, nandun din nila sa Veterans Hospital. Kasi nga po, wala naman pong kakontempt-contempt, kinuntempt nila, mga kababayan. Dahil alam naman natin, sa dala ng galit nila kay Bibi Sara, napunta doon sa 2 tauhan niya, mga kababayan. Kasi ang gusto yata nito mga to, ituro talaga si Bibi Sara, ay wala nga pong koneksyon. Po. Kaya nga po, nagalit si Bibi Sara noon, kasi wala namang kakontempt-contempt eh. Naging reason lang yung dahilan na yun para makontempt yung dalawa, mga kababayan. Tuloy lang natin si Laila Saba de Lima, mga kababayan. Nakala mo napakalinis nitong hayop na ito, mga kababayan. Pakinggan lang natin. sa kanyang chief of staff dito mismo sa loob ng batasan. By way of manifestation now, Madam Chair. Para sa akin po, itong ground na ito, threats, inciting to sedition, ito po ay isa sa pinakamalakas, kung hindi pinakamalakas na ground. Para sa akin po, as the endorser of the Sabali et al. Complaint sa kapagbabasa ko ng records. Yes, lahat po ng grounds for impeachment raised against the VP are serious. But more than the other grounds, ito pong ground na ito, the threats, is one of the most important in the sense that it gives us an insight into the true character and moral fiber of the VP. Sa pagkakataong yun, maaga pa lang ay nakita na ng buong sambayan ng Pilipino ang tunay na karakter at pagkatao ni VP Sara. Kasi nga po,
Yung privilege speech, nagpatawag po yata doon sa account ni Harry Roque ng Zoom sa mga media si VP Sara. Ngayon, nag-organize ng mga nandun pa yata sila Busdada, kung sino-sino man yung mga vlogger na nandun po sa Zoom in. Yung paglabas po sa bibig ni VP Sara, hindi naman dapat darating sa ganun eh. May nagtanong lang kasi regarding nga po kasi may death threat po kay VP Sara. At alam ni VP Sara yan na yan ang ilalaban sa kanya at ilalabas din ni VP Sara kung sino yung nag-death threat sa kanya. Doon sa impeachment trial. Tandaan po natin, yung nangyayaring hearing ngayon sa Kongreso, may isang sagot, wala pang nakukuha sila kay VP Sara. Pero, kung husgahan nila si VP Sara dito mga kababayan, akala mo, sila na yung pinakamalilinis na tao sa Pilipinas na ito. Alam naman natin na mayroong akusasyon dyan sa grupo ng mga congressman na yan na di umano na mayroon silang nagkamal sila ng perang limpak-limpak dyan dahil doon sa unang impeachment na pinalagay nila na 150 million bawat congressman na pumirma. At mayroon pang akusasyon, di umano, na tumatanggap sila ng 30% bawat kontrata doon sa DPWH. Ayon mismo kay Pampilo Lacson yan sa privilege speech niya doon sa Senado. At marami din pong nagtuturo, si Saldico, na marami silang mga congressman na kontraktor. Akala mo itong mga ito, ang lilinis nila na sila wala talagang bahid na pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan. Marami pong akusasyon dito. Kung talagang malilinis itong mga lintik na mga congressman na ito, mga kababayan, di sana, wala ng ICI, di sana tinuloy nila yung investigasyon ng flood control dyan sa Kongreso. Lalong-lalo na sa pamumuno ni Cookie Redon, mga kababayan. Congressman Cookie Redon, ano na? Ang balita sa sinasabi mo na pag nawala ang ICI, itutuloy ninyo ang investigasyon sa flood control scandal. Ano na po, Congressman? Ha? Sa dami-dami ng problema nating bayang ito, puro kayo impeachment ni VP Sara. At kung makahusga kayo, ganun na lang akala mo guilty na si VP Sara. Tandaan po natin, simula na nag-umpisa ang hearing na ito sa Justice Committee, may isang sagot, wala pa silang nakuha. Ang dami nilang nilabas na witness, lalong-lalo na si Madriaga, bumagsak ang kanilang mundo roon kay Madriaga, mga kababayan. Kasi maraming palpak na statement si Madriaga. Ngayon, hindi natin alam kung kukunin pa ba nilang state witness ngayon si Madriaga, mga kababayan. Dali lang po. Yan ang nakakalungkot na pangyayari dyan, mga kababayan. Baka isipin nila na akala nila si Madriaga na yung pinaka-star witness nila. Ngayon, ang sinasabi ngayon ni Leila de Lima, doon daw siya nabibigatan doon sa threat ni VP Sara, mga kababayan. Ituloy lang natin si Leila de Lima, mga kababayan. Never before in the entire history of the world has a sitting vice president threatened to kill the president and his wife on live streaming video for the whole Filipino nation and even the world to watch. It finally reveals Sara Duterte at her most transparent and unfiltered moment. And para sa akin po, this is not an aberrant attitude of a Duterte. In fact, it is their trademark character. Just recently, yung kapatid nga niya po, si Mayor Baste, Yan, mga kababayan, ha. Tandaan po natin, ang sinasabi nila rito, yung pagtitreat daw ni VP Sara sa kay Martin Romales, kay BBM, at saka kay Lisa Matos. Ngayon, hindi po, para pong ganito yun, mga kababayan, paliwanag natin ng mabuti. Ang sabi ni VP Sara doon, kung mapatay siya, patayin mo ito. Para pong last will and testament, nagabili na siya. Na kung may mangyari sa akin at mamatay ako, ito mga to, habulin mo. Ngayon ba,
May nangyari na ba sa tatlong sinabi niya? Wala. Kasi buhay pa si BP Sara, mga kababayan. Straight from the grave po yun. Pagbabanta po yun ng patay, mga kababayan. Paano naging threat yun ng national security? Paano naging isang threat yun at naging impeachable at paano naging destabilization yun? Samantala, yung nag-threat, patay na bago pa mangyari sa kanila. Kasi, sinasabi po ni BP Sara, mayroon din threat sa kanya. May hindi po siya tinutulungan ng gobyernong ito. At alam siguro ni BP Sara kung sino yung nag-threat, hindi pa siya lalapit sa gobyernong ito. Mga kababayan. Malalaman natin lahat yan doon sa Senado. Kasi alam natin, sasagutin lahat ni BP Sara yan, mga kababayan. Yan po, ito si Laila de Lima, na akala mo napakalinis na tao. May bahid ka rin naman ng putik. 2 pamilya ang winasak mo. Dahil sa kahiligan mo sa saba, 2 pamilya ang nawasak, at ikaw, di umano, nakusahan ka ng drug, mga ano ka, tumatanggap ka ng pera ng droga. Ayun, dahil may kaso kayo, Madam de Lima. Huwag kang magmalinis dyan. Nakakala mo, ikaw yung pinakamalinis na congressman dyan. Kung mag-aasta ka dyan, akala mo, kayong nandyan lahat sa, nagkamal kayo lahat ng pera ng bayan, akala mo, wala kayong lustay ng pera ng bayan. Ang lilinis nyo, ang babait ninyo. Di ba po, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot na pangyayari. Ngayon, ang yung sinasabi ni Laila de Lima, yun daw yung pinaka magandang kaso na threat na sinasabi ni BP Sara. Paano ba mamamatay sila? Halimbawa, may mangyari kay BP Sara. Doon pa lang mangyayari ang sinasabi ni BP Sara sa kanila. Ay hanggat buhay si BP Sara, walang mangyayari sa kanila. Kasi, pagbabanta ko yon ng isang patay. Di ba po? Hanggang ngayon, nakakapag-jumping jack pa nga yung presidente natin. Nakakapag-jogging-jogging pa nga daw di umano siya. Di ba? Paano naging threat yun? Sige nga po. Patayin muna niya sila at a-active yung threat na yun. Patayin muna nila si BP Sara bago yun mag-active. Yun po yun, mga kababayan. Alam po, ito mga congressman natin, akala mo sila yung pinakamalinis na tao na kongreso dyan sa congressman. Sila yung pinakamalinis. Akala natin, baka sila pa yung, dyan, pinakamarumi ka pa kay BP Sara. Malalaman naman lahat yan. Pag once na makaupo si BP Sara sa kongreso at sa Malacanang, sigurado, wash out itong mga ito. Kasi si BP Sara lang po talaga ang kayang magpakulong sa kanila kung may ginawa silang anomalya sa kaban ng bayan. Yung po ang pangako ng ating kagalang-galang na Vice Presidente BP Sara. Wala namang ibang pupuntahan ito kung hindi pagka-presidente ng Pilipinas. Kaya po ang kanilang kinakatakutan. Lalong-lalo na po ang kagagalang-galang na Senador Trillanes. Ay ubod na po ng saksara ng sinungaling. Mga babayan. Yan. Ikaw, Laila de Lima, nakala mo ikaw yung santa, malinis na pagkababae, hindi mo alam na mayroon ka ring kasalanan sa Diyos na winasak mo yung 2 pamilya sa katakawan mo sa saba. Yan, mga kababayan. Di ba po? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.